Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang kambal ni Rowena na si Sandra ay napangasawa ang may edad na si Alberto. Mayaman ang nasabing lalaki na kilala sa kanilang lugar at nagmamay-ari ng isang mansyon. Subalit bukod doon ay meron din tong itinatagong lihim. Nang malaman nila ang kasamaang bumabalot sa pagkatao ni Alberto, 2 taon ng pagkapanganak ni Sandra ay ipinatakas niya ang anak kay Rowena para mailayo sa asawang pinuno pala ng mga aswang. Ilang taon nang lumipas nang matuntun na ni Alberto ang kinaroroonan ng kanyang anak. Gumawa siya ulit ng paraan para may sakatuparan ng matagal ng plano na makuha ang purong dugo ng sinaunang aswang na magbibigay sa kanya ng matinding kapangyarihan. Subalit, hindi ito pinahintulutan ni Rowena. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya para hindi magtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Lakad-takbo ang ginawa ni Rowena palabas ng Baryo San Marino. Hindi niya alintana ang mga matutulis at maliliit na batong tumutusok sa kanyang talampakan. Sa pagmamadali ay hindi na niya nagawa pang isuot ang kanyang tsinelas na naiwan sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Hindi niya nga rin binigyang pansin ang pagod na nararamdaman. Hindi din siya lumingon sa kanyang pinanggalingan dahil sa takot na makita ng mga taong naghahanap sa kanila. Karga ang 2 taong gulang na batang lalaki ay hindi niya yung binibitiwan hanggang hindi sila nakakarating sa tagpuan nilang magkasintahan. Dinig ang pagsigaw at pagtawag sa kanyang pangalan ng mga taong hinihimok siyang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Mabuti na lang din at nakisama ang bata sa kanyang bisig. Hindi yung nagigising at gumagawa ng anumang ingay. Pigilang hininga niya nang siya ay yumuko upang hindi masinagan ng liwanag ng sulo mula sa mga taong naghahanap sa kanila. Nang makarating sa dulong bahagi ng daanan, ay agad niyang nakita ang sasakyan ng kasintang si Rodney. Pinuksan ng lalaki ang pinto at pinasakay silang magtiyahin saka pinatakbo ito ng mabilis. Nakahinga ng maluwag si Rowena nang tuluyan ng makalayo ang sasakyan sa lugar na pinanggalingan. Ang lugar na kailanman ay hindi na niya babalikan. Makalipas ang mahabang oras, inihinto ni Rodney ang sasakyan at niyakap si Rowena. Pinahid ng babae ang luhang tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata. Tila naramdaman naman ng batang si Vlad ang nababagabag na kalooban ng tiyahin. Kaya siya napaiyak ng mahina. Dahil doon ay tinapik siya ni Rowena hanggang sa muling makatulog. Pagkalaon ay napatingin ang babae kay Rodney na kasalukuyang napapangiti. Simula ngayon, tayo na ang kikilalanin niyang mga magulang. Kakalimutan natin ang lahat ng kanyang pinagmulan. Kailangan natin gawin ito para sa kapakanan ng bata. Tama ka, mahal. Kailangang mailayo natin si Vlad sa lugar na ito. Lalong-lalo na sa napakalupit niyang tatay. Pangako, gagawin ko ang lahat. Maprotektahan ko lang kayo ni Vlad. Maraming salamat sa pagtulong mo. Tatanawin ko to ng malaking utang na loob, mahal. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Wena. Bubuo tayo ng pamilya kung saan mabubuhay tayo ng masaya at payapa. Sa kanilang pag-alis ay baon nila ang panibagong pag-asa na makapagsimulang muli. At gaya ng pangako ni Rowena kay Sandra na tunay na ina ni Vlad, ginagawa niyang lahat para mailayo lang sa kapahamakan ng kanyang pamangkin. Lalong-lalo na sa kamay ni Alberto, ang napakalupit na tatay ng bata. Napatpad sila sa bayan ng Naik, kung saan nakatira ang isa sa malayong kamag-anakan ni Rodney. Nakapagpatayo sila ng tindahan doon gamit ang kanilang naipon. Hindi naging madali ang kanilang pagsisimula. Ngunit dahil sa determinasyon ay naging maayos at maalwan din ang kanilang buhay pagkalaon. At kasabay nito ay binago din nila ang pangalan ng pamangkin. Ang Vladimir na pangalan nito ay pinalitan nila ng Dino. Habang nagmumuni-muni si Rowena,
ay ang halik sa pisngi ni Rodney ang nagpabalik sa kanyang diwa. Sobrang pag-iisip ay hindi niya halos namalaya ng pagdating noon, kaya napangiti siya nang makita ang asawa. Bitbit ng lalaki ang paborito niyang pagkain bilang pasalubong sa kanila ni Dino. Mahigit 2 dekada na ang nakalilipas simula nang umalis sila sa lugar na kinalakihan. Lihim silang nagpakasal sa judge kung saan malapit sa kasalukuyan nilang tirahan. Hindi man nabiyayaan ng supling ay naging masaya at kumpleto naman ang kanilang pamumuhay dahil nga kay Dino. Kahit pa hindi nila tunay na anak yun. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo, mahal? Naalala ko lang yung nakaraan, mahal. Halos 25 taon na ang nakalilipas simula nung umalis tayo sa San Marino. Oo nga, no? At parang kailan lang ang lahat. Tama, parang kailan lang. Ang bilis talaga ng panahon. Anong gusto mong gawin ngayon? Gusto mo bang sabihin natin kay Dino ang lahat? Ang tungkol sa totoo niyang pagkatao? Hindi ko alam, mahal. Natatakot ka pa rin ba sa magiging reaksyon ni Dino kapag nalaman niya ang buong katotohanan? Hindi naman ako natatakot na malaman niya ang lahat-lahat. Ang ikinatatakot ko lang ay kung ano ang kanyang gagawin kapag nalaman niya ang tunay niyang pagkatao. Kaya hindi ko alam kung dapat na ba nating sabihin ang totoo. Kung ano ang kagustuhan mo, susuportahan lang kita. Pero hindi natin may tatago ng habang buhay ang kanyang pinanggalingan. Kaya sana habang maaga pa ay sabihin mo na sa kanya ang lahat. Dahil karapatan din naman niya yon, mahal. Natatakot talaga ako, mahal. Paano kung iwan tayo ni Dino pagkatapos niyang malaman ng totoo? Kung ano ang magiging desisyon niya, wala na tayong magagawa ron, mahal. Nasa hustong gulang na siya at kaya na niya ang kanyang sarili. Ang mahalaga ay napalaki natin siya ng maayos at may takot sa Diyos. Tinupad mo ang pangako mo kay Sandra na sa abot ng iyong makakaya ibubuhayin mo si Dino. Sadyang may mga bagay na hindi na talaga sakop ng kakayahan natin. Pero naniniwala naman ako na hindi tayo iiwan ni Dino sa oras na malaman niya kung ano ang katotohanan. Tama ka, mahal. Hindi habang buhay na may tatago natin kay Dino ang tunay na pagkatao niya. Huwag ka mag-alala. Hahanap lang ako ng tamang pagkakataon at masasabi ko rin ang lahat-lahat. Alam ko naman talaga na darating ang panahon na kailangan ni Dino na malaman ng buong katotohanan. Pero bakit ganon, mahal? Kahit matagal ko nang inihahanda ang sarili ko sa ganitong bagay hindi pa rin nawawala ang takot ko. Naiisip ko rin naman yan. Pero wala rin naman tayong karapatan na ipagkait sa kanya ang nararapat. Mahal ko rin si Dino na parang tunay na anak. Pero alam ko sa sarili ko na hindi siya talaga sa akin o sa'yo. Kahit masakit at nakakalungkot, yon ang katotohanang dapat nating tanggapin. Dahil sa mga sinabi niyo na matabang lalaki, ay tahimik na napayak si Aling Rowena. Pinahid niya ang luha sa mga mata sa kaniyakap ng mahigpit ang mister. Ilang saglit pa, pagkatapos ng kanilang sentimyento ay tumayo siya at ipinagtimpla ng kape si Rodney. Tinawag na rin niya din si Dino na nasa likod ng bahay. Kinukumpuni ng binata ang kanilang lumang sasakyan na ginamit nila noon sa pagtakas sa San Marino. Napangiti si Rowena nang makita ang pamangking itinuturing na parang tunay na anak. Bigla niya kasing naisip na dati ay bitbit niya lamang yon sa kanyang bisig. Pero ngayon ay lumaki yung matangkad, gwapo at makisig. Bukod pa roon, ay napakabait din yon at napakasipag na talagang maaasahan nila kahit sa anong klase ng gawain. Dino, anak! Dumating na ang tatay mo. Tara na't kumain na tayo ng dinala niyang pasalubong. Sige po, Nay. Tamang-tama po't nagugutom na rin ako. Ano po ba yung pasalubong ni tatay? Katulad pa rin ng dati, yung paborito nating pagkain. Nilapitan ng ginang ang matipunong binata at pinunasan ng grasa na nasa braso nun.
Pagkalaon ay hinayaan niyang maghugas muna ng kamay ang ampon bago sila kumain. Maya-maya pa ay isinalin na ni Aling Rowena ang kare-kare at lechon na dala ng kanyang asawa na siyang pinakapaborito nilang pasalubong. Tumulong si Dino sa paghain nang matapos nang makapaghugas ng kamay. Pagkatapos ay hinayaan na ng ginang na maupo sa kanyang bahagi ng lamesa ang ampon na nagsimulang magsandok. Kitang-kita sa mata ng binata ang saya dahil sa mga nakahaing pagkain. Wow! Ang sarap ng pasalubong mo, Tay, ah. Nasasayang tuloy yung pagpunta ko sa gym kapag ganito yung pasalubong nyo eh. Kumain ka na ng kumain dahil matutunaw mo din naman yan. Isa pa Dino, maganda na naman ang katawan mo kahit hindi ka na magpunta sa gym. Pinapagod mo lang ang sarili mo sa pagbubuhat ng kung ano-ano anak eh. Ganun po ba, Tay? Mas gusto ko po kasing tumikas ang katawan ko katulad ng sa inyo eh. Haba, at binola mo pa ako ha. Tinan mo nga itong tiyan ko, para ng lobo sa laki. Ay nako, tama na ang asaran niyo at magsikain na muna tayo. Natatawa na lang na sinulyapan ng ginang si Dino na napakamot ng batok habang nakikipagtawanan din kay Mang Rodney. Pagkatapos noon ay nilantakan na nga nila ang nasa hapagkainan. Ilang saglit pa nang matapos na silang kumain ay nagtungo na nga ang dalawang lalaki sa sala at naupo sa sofa para mapanood ang paborito nilang basketball game. Samantalang si Aling Rowena naman ay hinugasan ng mga platong kanilang pinagkainan. Sumunod din ang ginang sa mga yon pagkatapos ng kanyang ginagawa. Nang maabutan niya ang dalawa na nagkakasiyahan ay napahinto siya at napangiti dahil hindi rin maipinta ang saya sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang mga yon, ay naiisip niya na para talaga silang tunay na mag-ama. Maiiyak na naman sana siya pero pinigil niya ito at nakisali na lang din sa kasiyahan dahil alam niya rin sa sarili na hindi na rin magtatagal ang peking masayang pamilya na binuo nilang mag-asawa. Kinabukasan, si Aling Rowena lang ang naiwan sa kanilang bahay nang tumunog ang doorbell habang siya ay naglilinis. Kasalukuyan kasing nasa pagmamay-ari nilang grocery store si Rodney habang si Dino ay hindi niya alam kung saan nagpunta. Ang asawa niya ang personal na nag-aasikaso sa negosyong yon dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Paglabas ng bahay ay kaagad siyang lumapit sa gate. Pero ganun na lang ang gulat niya nang wala namang makitang tao sa labas ng bakuran. Nasaan na yon? Ay anak ka ng aswang. Nandiyan ka pala anak. Ginulat mo naman ako. Ay, pasensya na po, Nay. Kanina pa ako dumating eh. Dumiretso lang ako sa likod kasi ititesting ko na kung gumagana yung lumang sasakyan natin. Napansin mo ba yung nagdo-doorbell sa gate? Nagdo-doorbell? Wala naman pong tao dyan. Kanina pa ako nakatanaw sa bandang gate natin eh. Teka, ayos lang po ba kayo, Nay? Oo naman anak. Bakit? May problema ba? Wala naman pong problema. Kayo ba, Nay? May problema ba kayo? Ha? Paano mo naman nasabi yan ha? Mukha ba akong may problema? Napapansin ko lang nitong mga nakalipas na araw. Parang lagi kayong natutulala. May dinaramdam ba kayo, Nay? May masakit ba sa inyo o kung ano? Wala naman anak. Ganito lang talaga kapag nagkakaedad na. Madaming iniisip na kahit kaunting bagay lang. Ganun ba, Nay? Huwag po kayong maglihim sa akin ha kapag may problema kayo. Huwag ka mag-alala anak. Ikaw ang unang makakaalam at sasabihin ko kagad sa iyo kapag may problema ang nanay. O sige, kumpunihin mo na yung lumang sasakyan at magtutuloy na ako sa gawaing bahay. Babalik na sana ang ginang sa loob ng bahay pero muling nagsalita ang anak dahil meron niyong tinatanong. Nay, kilala niyo ba si Yanya na dati kong kaklase nung college? Uuwi na po kasi siya ngayong galing sa bakasyon at kapag gumana na yung sasakyan susunduin ko pa siya sa terminal ha. Okay lang po? Yan. Ay teka, siya ba yung babae na lagi mong inaaway noon? Opo, siya nga po.
Pero hindi ko po siya inaaway. Palagi ko lang naman po siyang inaasar noon. Ay, yun na nga. Buti, nagpasundo pa siya sa'yo. Kahit lagi mo siyang pinagtitripan. Ay, ako po ang nagpresenta na sunduin siya, Nay. Aba. Ang aming alaga ay binata na talaga. May bala ka bang ligawan siya? Sige po, Nay. Punta na muna ako sa likod ng bahay para matesting yung kotse at makapag-asikaso na rin ako. Natatawang napailing na lang ang ginang habang pinagmamasdan ng pamangkin na nagmamadaling nagtungo sa likod ng bahay upang iwasan ang kanyang mga katanungan. Pagkalaon ay napabuntong hininga siya at napatingin sa kawalan. Iniisip niya ang pagdating ng araw na malalaman na ni Dino ang katotohanan. Nagdasal siya ng mataimtim upang alisin ang masamang bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Huwag ka mag-alala, Rowena. Magiging ayos din ang lahat. Maya-maya pa, habang patuloy sa gawaing bahay, ay bigla na lang humalimuyak ang amoy ng pabango. Napangiti na lang ang ginang habang pinakikinggan ng masaya at mahinang pagkanta ni Dino. Walang dudang espesyal sa binata si Yanyan dahil ngayon lang niya yun nakita na ganoon kasaya. Lumapit siya sa anak at nagkunwaring nabahing habang nagsasalita at kinukurot sa pisngi ang bata. Atsing! Naka! Ay grabe naman ang amoy na yan, anak! At tumahalimuyak sa buong kabahayan. Baka naman pati ang engkanto sa daanan maakit mo, ha? Nay naman, mabaho po ba yung pabango ko? Ay, sinabi ko bang mabaho? Sa sobrang bango nga baka pati yung kung anong elemento sundan ka pa. Si nanay talaga. Sige po, aalis na po ako dahil baka maliit po ako ng dating doon. Pagkatapos mag-usap ay dumiretso na nga siya sa kusina para uminom ng tubig. At mula roon ay pinagmasdan niya ang matipunong binata na inihahanda na ang sasakyan. Kung nandito ka sana, Sandra, siguradong matutuwa ka kapag nakita mo ang anak mo. Lumabas na muna siya ulit para tingnan ang ginagawa pa ni Dino. Ilang saglit pa ay lumapit ang binata at niyakap siya, saka humalik sa kanyang pisngi bago magpaalam na aalis na. Hinatid niya naman yon hanggang sa labas upang isarado na rin ang gate at pagkadaka ay ngumiti siya roon habang kumakaway. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, ay agad siyang nag-lock ng gate ngunit biglang may kumalubog sa labas ng bakuran. Napaigtad si Aling Rowena sa pagkagulat. Kunot noong lumapit siya sa gate habang sumisilip sa maliit na butas. Wala naman siyang nakitang tao sa labas kundi ang isang durug-durug na pakwan. Dahil doon ay tuluyan na niyang binuksan ang gate para tingnan ang nasabing kalat. Sira ulong gumawa nito, ha? Pakita-kita ko lang talaga kung sino. Ay nako, talaga naman. Nakapamewang at napapailing siya sa inis nang makitang tila ibinatunga ang pakwan sa kanilang gate. May bakas kasi ng katas ng prutas doon. Nagtataka man kung sino ang gumawa ng ganoong bagay, ay nilinis niya na lang ang nasabing kalat bago nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Samantala, sa hindi kalayuan ay may isang lalaki ang nagmamasid malapit sa bahay ni Aling Rowena. Long hair na chinito ang itsura. Matangkad at maangas ang datingan. Siya si Cielo, ang isa sa mga tapat na tauhan ni Ginoong Alberto na siyang tunay na tatay ni Dino. Kinuha nga ng nasabing lalaki ang telepono at saka yun tumawag sa kung sino upang kumpirmahing tama ang lokasyon ng taong pinapahanap sa kanila. Akma ng tatalikod ang chinito nang lapitan siya ng ligaw na aso. Nakatitig lamang ang hayop kaya pinanlakihan niya ito ng mata at inangilan. Hindi niya rin napigilang ilabas sa mga pangil kaya takot na tumakbo ang aso dahilan naman para siya ay mapangiti. Magandang araw, Pinuno. Nahanap ko na yung kinaroroonan ni Aling Rowena. Nakita ko na rin yung anak mong si Vladimir. Umalis siya ngayon, sakay ng lumang kotse. Ano, susundan ko ba? Sigurado ka ba sa nakita mo? Sigurado namang si Rowena na yan at ang anak ko.
Baka naman katulad lang yan ng mga naunang ibinalita ng Tatay Fortun mo sa akin na puro kapalpakan, Cielo. Hindi po, Pinuno. Huwag po kayo mag-alala dahil sigurado na po ako sa pagkakataong ito. Hindi pwede magkamali ang pang-amoy ko dahil matagal ko lang pinag-aralan ng amoy ni Aling Rowena. Mabuti naman kung ganon, Cielo. Pagkakaroon ka ng malaking pabuya kapag tama at totoo talaga ang mga sinasabi mo. Maraming salamat po, Pinuno. Ano po bang gagawin ko ngayon? Siguraduhin mo muna kung sila talaga yan. Magmatsyag ka lang at hintayin ang susunod kong ipag-uutos. Masusunod, Pinuno. Meron akong ipinasang mga litrato sa inyo. O pwede niyo pong tingnan para makasiguro kayo. Mula sa isang lugar sa probinsya ng Antique ay mas sumigpit ang paghawak ni Alberto sa cellphone. Mula roon ay nakita niya ang litratong ipinadala ni Cielo. Halos madurog ito dahil sa pinaghalo-halong emosyon sapagkat sa wakas, sa tagal ng paghahanap ay natuntun na rin niya ang kinaroroonan ng anak na si Vladimir. Nang makita niya naman ang larawan ni Aling Rowena, ay hinawakan niya to at saka nagritual upang magkaroon ng direktang konekta sa nasabing babae. Isa kasi sa limitadong kakayahan ni Alberto ay ang pagkonekta sa isang tao sa pamamagitan lang ng larawan. Pero ilang segundo niya lang tong nagagamit dahil sa katandaan na rin. Malaking enerhiya na kasi ang nasasayang sa kanya, hindi katulad noong kabataan niya. Sa oras na magamit niya ang nasabing abilidad, ay matagal na ulit bago yun maulit. Kasalukuyang nagluluto ng pananghalian si Aling Rowena nang bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang lamig. At sa isang iglap ay tila nagbago ang buong senaryo ng kapaligiran. Nawala ang kusina at napadpad siya sa pamilyar na lugar na ayaw na niyang mabalikan pa. Pagpaling sa likuran ay doon niya nakita si Alberto na nakatayo sa tapat ng puntod ng kapatid niyang si Sandra. Tila kinakausap ng Ginoong namumuti na ang buhok ang nakalibing habang ibinubuhos ang laman ng bote ng alak doon. Kung inaakala mo na may tatago mo si Vladimir sa akin ng habang buhay, Sandra, nagkakamali ka. Sayang lang ang ibinuwis mong buhay dahil sa huli ay ako pa rin ang magtatagumpay. Natutup ni Aling Rowena ang bibig sa kanyang narinig. At pagkatapos noon ay napatras siya, subalit natigilan din ng lumingon sa kanya si Alberto. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Napakahayop mo! Bakit mo pinatay si Sandra? Umanda ka, dahil ikaw na ang susunod! Unti-unting nagpalit ng anyo si Alberto bilang isang mabagsik at nakakatakot na aswang. Galing ang lahi ni Alberto sa sinaunang aswang na kung tawagin ay kalibonan. Pero dahil hindi puro kaya hindi rin niya nakuha ang kakayahang magpalaganap ng mga itim na sisiw upang gawing aswang ang mga inosenteng tao. Subalit dahil may lahi ring mangkukulam ang kanilang ninuno, ay nakuha niya ang abilidad ng pakikipagkonekta at pinaniniwalaan nilang si Dino o Vladimir ang kukumpleto para tuluyang maging ganap ang pagiging kalibonan ni Alberto. Pagkatapos ng pagpapalitan niyo, ay kaagad niyang sinalakay si Aling Rowena. Subalit dahil sa limitado lang ang pakikipagkonekta, ay muling bumalik ang lahat sa normal. Takot na napaupo ang ginang sa sahig nang makabalik siya sa kusina. Kamuntikan pa nga siyang matapunan ng niluluto dahil sa pagkataranta. Mabuti na lang ay dumating ang asawa niyang si Rodney na tila naggulat dahil namumutla siya. Oh, ano nangyari, mahal? Hindi ko alam kung totoo yung mga nangyari pero nakita ko si Sandra. Patay na si Sandra, mahal. At si Alberto, pupuntahan niya tayo. Natatakot ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo matutunton. Malayong malayo tayo sa kanila. Masyado ka na naman kasing nag-iisip kaya mo naaalala si Sandra. Pati yung hayop na Alberto na yon. Tahan na mahal. Inalo-alo nga ng Ginoo ang asawa hanggang sa tuluyan na itong mapakalma.
Dahil sa nangyaring tila pangitain na yon, ay medyo naging balisa na si Aling Rowena sa mga nagdaang araw. Mabuti na lang ay napapasaya siya ng asawang si Rodney at ni Dino. Pati na rin ni Yanyan nakadarating lang din. Kahit papaano ay nakalimutan na nga ng ginang ang tungkol sa masamang engkwentro na yon. Ilang araw pa ang nakalipas. Habang abala, ay biglang natanong si Aling Rowena ng asawa tungkol sa bakas ng pulang likido sa kanilang gate. Nagtataka man ay agad siyang sumunod sa labas upang tingnan ang sinasabi ng lalaki. Ano kaya to at parang dugo? Ha? Dugo? Oo, mahal. At parang sariwa pa o tingnan mo. Hindi kaya may tumama na namang pakwan dyan, katulad nung nakaraan? Pasaway talaga yung gumagawa nun. Huwag lang talaga magpapahuli ay nako. O siya, mahal. Sige, hayaan na lang muna natin yon. Ha? Naudlot na sa usapan ng mag-asawa nang biglang sumulpot sa likuran nila si Dino. Nakangiti lang ang matipunong binata habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa mag-asawa. Pagkatapos noon, ay saka nun inabot ang kamay ng mga kinikilalang magulang at saka nagmano. Nay, Tay, anong ginagawa niyo rito sa labas? Ano pong tinitingnan niyo dyan sa gate? Ay, wala naman, anak. May nililinis lang kami ng tatay mo. May naghagis na naman kasi yata ng pakwan sa gate eh. Ganun po ba? Wag na po kayong magpakapagod dyan. Pwede naman na tayong kumuha ng makakatulong dito sa bahay para mabawasan ang gawain ninyo. Naku anak, ilang beses ko na yung sinabi sa nanay mo. Ayaw naman niyang kumuha ng kasambahay na makakatulong sa ibang paraan. Tama po si tatay, Nay. Pinagtulungan niyo na naman ako magtatay kayo, ha? Ayaw ko nga dahil baka wala na akong gawin kung magkataon. Nakakapanghina kaya kapag wala akong ginagawa sa maghapon. Ayaw ko naman basta na lang tumunganga. Wait, Nay. Dugo po ba yan? Nagkatinginan lang silang tatlo at ilang segundong nanahimik. Hindi rin kasi nila alam pare-pareho kung mantsa nga lang ba ang nasa gate o sariwang dugo ng kung ano o sino. Nabasag lang ang katahimikan ng pumiki ng ubo si Mang Rodney bago sumigunda ng pagsasalita. Hindi nga rin namin alam anak Ang sabi lang nitong nanay mo may tumama raw na pakwan dito nung nakaraan. Nalinis ko na nga yun pero nakapagtataka na nagkaroon ulit. Nay, sa susunod, huwag kang basta-basta lalabas ha. Paano kung inagaw lang ang atensyon mo para magbukas ka ng gate at gawan ka ng masama ng kung sino mang loko-loko na yon? Ay nako, sinasabi ko rin yan sa kanya anak. Medyo matigas kasi ang ulo ng nanay mo Ay nako, kayo talaga magtatay. Pinagkakaisa nyo na naman ako. Hindi naman sa ganun, Nay. At teka, Tay. Dugo nga talaga to Amoy pa lang Sandali, titingnan ko yung copy ng CCTV natin na kaka-install lang nung isang araw. Anak, Dino, hayaan mo na lang. Baka naman nagbibiro lang ang gumawa niyan. Hindi ho magandang biro ang nakaisip niya, Nay. Pagkatapos po nito, ikukuha na talaga namin kayo ni tatay ng kasambahay para pag wala kami't nasa trabaho may kasama kayo. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa dahil sa desisyong yon ni Dino. Pagkalaon ay nagkibit-balikat lang din si Mang Rodney saka sumunod kay Dino papasok ng bahay para i-review ang kuha sa CCTV. Napailing naman si Aling Rowena bago tuluyang binuhusan ng sariwang dugo na nasa gate. Habang abala ang ginang sa ginagawa, ay hindi niya namalaya ng paglapit ni Shelo. Kagad siyang napalingon doon nang hawakan siyang bigla sa braso. Hindi agad siya nakapagsalita matapos maramdaman ang matulis na bagay na tumusok sa kanyang tagiliran. Napalunok siya ng laway habang pinagmamasdan ng hindi pamilyar na lalaki. Parang awa mo na. Kung ano man ang plano mo, iho, huwag mo nang ituloy. Wala kang mapapala sa akin dahil wala akong pera. Huwag kang gumawa ng kahit na anong ingay kung ayaw mo masaktan. At huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kailangan ng pera mo dahil hindi yan ang ipinunta ko rito. Ano bang kailangan mo, ha? Nandito ako para ipahatid sa iyo ang isang mensahe na galing kay Pinuno. Pinuno?
Sinong pinuno? Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ang sabi ng pinuno, kukunin niya na ang pag-aari niyang matagal na niyang hinahanap. Sino ka ba ha? At sino ba yung pinunong tinutukoy mo? Hindi pa to ang tamang oras para malaman mo. Pero sinasabi ko lang sa iyo, sa oras na mag-ingay ka tungkol sa mga sinabi ko, may mangyayaring masama sa lahat ng mga taong malapit sa iyo. Pwedeng alaga mong hayop, kung meron man. O kaya naman ay malapit mong kaibigan. O di kaya ay ang asawa at ang anak mo. Nakakaintindihan ba tayo, ha? Sagot! Oo, naintindihan ko. Mabuti kung ganon. Kaunting panahon na lang, kaya maganda ka na, Aling Rowena. Paano mo nakilala? Hindi na natapos ng ginang ang tanong dahil narinig na niya ang pagtawag ni Dino mula sa loob ng bahay. Si Cielo naman ay binitiwan na siya at bago umalis ay ipinakita pa noon ng supot na may lamang dugo. Huwag kang mag-alala dahil dugo lang ng hayop ang nandyan sa gate. Pero mag-ingat ka dahil sa susunod, baka hindi na lang sa hayop ang dugong tatalsik dyan. Hindi na kumibo pa si Aling Rowena dahil sa sobrang takot. Tinitigan niya na lang ang mata ng chinitong binata habang papalayo. At dahil sa naka-hoodie at sombrero ay hindi niya nakita ng buo ang mukha nun, hanggang sa mawala na lang sa kanyang paningin. Ilang saglit pa nang maramdaman na niya ang presensya ni Dino sa likuran. Hindi kaagad siya lumingon upang hindi makita na matipunong binata ang pamumutla ng mukha niya at panginginig ng buong kalamnan. Ayaw niyang malaman ang ampo ng nangyari kanina dahil baka may hindi pa magandang mangyari. Lalo na at narinig niya ang tila pagbabanta ng hindi pamilyar na lalaki. Nay, bakit parang nanginginig po kayo? Ha? Ay, nako. O talaga, ano bang nanginginig ka dyan? Natural lang to. Siyempre, medyo hindi na sanay ang nanay mo sa pagkuskus-kuskus lalo na kapag matagal na. Tara na po sa loob at naghihintay na rin si tatay. Wala nang nagawa ang ginang nang akayin siya ni Dino papasok sa loob ng bahay. Pagdating doon ay naabutan nila si Mang Rodney na nakakunot lang ang noo at tila naguguluhan sa pagre-review ng CCTV. Ano tay, may nakita ka na ba? Nakakapagtaka naman. Parang biglang nahihinto sa oras ng 1:30 yung kuha At kapag bumalik na uli, doon na siya sa may parteng may dugo na yung gate natin. Kumbaga, parang napuputol o tumatalon yung video. Kinakabahan man ay lumapit si Aling Rowena sa tabi ng asawa, patid na ng ginang ng chinitong lalaki ang nagsaboy ng dugo ng hayop sa gate. Pero nagtataka pa rin siya dahil biglang ang humihinto ang video sa parting yon. Pabayaan nyo na lang yan. Huwag kayong mag-alala. Kapag may ganitong pangyayari ulit hindi na muna ako lalabas ng bahay at tatawagan ko muna kayo. Hindi kaya mali ang pagkaka-install ng CCTV, anak? Tama naman yan, tay. Ilang beses kaya namin yung tinitesting nung nakaraan. Kaya nakapagtataka na biglang tumatalon. Pero siguro glitch lang yan. Itatawag ko na lang din para ipa-check up ulit. Nagtanguan na lang silang tatlo kahit ang totoo ay hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib ni Aling Rowena. Hindi niya tuloy alam kung sasabihin ba kay Mang Rodney at Dino ang tungkol sa engkwentro kanina. Natatakot kasi siya na baka may gawin ngang masama ang chinitong binata sa mga taong malapit sa kanya. Natatakot man at hindi mapalagay ay pinilit niyang ihinahon ng sarili. Kahit gustong-gusto na niyang maluha ay pinigil niya yon dahil baka makahalata ang mga kasama niya sa bahay. Nilibang na lang niya ang sarili sa paggawa ng kung ano-ano hanggang sa mapagod siya at makatulog ng mahimbing dala na rin ng matinding pag-iisip. Pagkagising ng kinagabihan ay hindi pa rin mapakali si Aling Rowena, kaya halos inabot siya ng 1 oras sa banyo. Pinag-iisipan niya kasing mabuti kung sasabihin na ba niya kay Mang Rodney ang naging engkwentro niya kay Cielo. Napabuntong hininga siya at napahawak sa kanyang ulo nang bigla yung sumakit sa kakaisip.
Lumabas na siya ng banyo nang matapos maglinis ng katawan. Naabutan niya ang asawa sa may bintana na naninigarilyo. Bihira niyang makita sa ganong estado ang lalaki kaya nagtataka siyang lumapit at niyakap yon mula sa likuran. Mahal, hindi ba matagal na panahon ka nang tumigil sa paninigarilyo? Bakit ka ngayon naghihipak niyan? May problema ba sa grocery natin, ha? Wala naman, mahal. Sadyang hindi lang ako makatulog. Ikaw ba? Parang napapansin kitang medyo wala sa konsentrasyon na. May dapat ka bang sabihin sa akin, mahal? Hindi pa man halos natatapos ni Mang Rodney ang sinasabi, ay tumulo na kaagad ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Dahil doon, ay tinapon nga kaagad ng Ginoo ang sigarilyong hinihipak. Niyakap niya at inalo ng maigpitang asawa hanggang sa kumalma na ngayon. Natatakot ako. Oh, bakit umiiyak ka na naman, mahal? Tungkol pa rin ba ito ron sa sitwasyon natin kay Dino? Magtiwala ka lang dahil kapag nalaman niya ang totoo, alam kong matatanggap niya pa rin tayong dalawa. Kaya huwag ka nang mabahala pa. Hindi to tungkol doon, mahal. Tungkol naman saan ngayon yan? Pakiramdam ko natuntunan ni Alberto ang pinagtataguan natin. Paano mo naman nasabi, mahal? May nangyari ba? Nagdadalawang isip talaga si Aling Rowena na magkwento sa asawa dahil natatakot siya na baka ituloy nga ni Cielo ang sinasabi sa kanya. Hindi ba to ang tamang oras para malaman mo? Pero sinasabi ko lang sa iyo, sa oras na mag-ingay ka tungkol sa mga sinabi ko, may mangyayaring masama sa lahat ng mga taong malapit sa iyo. Pwedeng alaga mong hayop kung meron man. O kaya naman ay malapit mong kaibigan o di kaya ay ang asawa at anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Sagot! Dahil tuloy doon ay napatikom na lang siya ng bibig habang patuloy sa pag-iyak. Inalo ulit siya ng asawa habang pinapayuhan na magpakatapang dahil alam naman nilang darating din talaga ang pagkakataon na matutuntun sila ng pinuno ng mataas na antas ng aswang. Huwag ka mag-alala, mahal. Kung sakaling matuntun man niya tayo, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo ni Dino. Umalis na tayo dito habang hindi pa siya dumarating. Hindi tayo pwedeng mahabang buhay na nagtatago sa kanya, Rowena. Kailangan na natin siyang harapin. At habang maaga pa dapat ipaalam na natin kay Dino ang totoo. Pero hindi pa ako handa. Mahal, wala na tayong magagawa. Kahit gusto nating isama ang ating sikreto hanggang kamatayan, mabubunyag at mabubunyag ito. Sa ayaw man natin at sa gusto. Mas gugustuhin mo bang malaman pa ni Dino ang totoo mismo sa hayop na Alberto na yon? Hindi ko alam. Pero ang mas ikinatatakot ko, paano kung kunin niya sa atin si Dino tuduyang ipasa ang sumpa sa kanya? Siguradong malulungkot si Sandra at ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong maging ganap na aswang si Dino, mahal. At saka na natin isipin yan. Ang importante sa ngayon sa atin dapat mismo manggaling ang katotohanan at hindi sa ibang tao. Hindi kay Alberto. Nagpunas ng luha ang Ginang habang tinatanguan ang sinasabi ng asawa. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay nakapagdesisyon na nga silang isiwalat ang lahat kay Dino. Hahanap lang ng tiyempo si Aling Rowena para masabi ang lahat sa matipunong binata. Bago pumasok sa silid nila ang mag-asawa, ay naghalikan muna sila bago matulog ng magkayakap. Ilang araw na ang lumipas. Kahit papaano ay naging kampante na ulit si Aling Rowena dahil hindi na nagpakita pa ang chinitong binata. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin nila masabi kay Dino ang buong katotohanan. Madalas na rin kasing umuwi na pagod ang matipunong binata naggalit sa trabaho. Kaya nito ring mga nakalipas na linggo ay halos hindi nila yon nakakausap. Biyernes ng pasado 3:00 ng hapon, maagang umuwi si Dino kasama si Yanyan na sinundo niya noong nakaraang linggo pa. At dahil si Aling Rowena lang ang nasa bahay, masaya niyang pinaunlakan ng dalaga na halata ang pagkailang. Habang nasa kusina,
ay hindi mapigilang sulyapan ng ginang ang dalawa sa sala na masinsinang nag-uusap. Hanggang sa makita niyang nagyayakapan na ang dalawa na ikinatuwa na rin niya. Nang matapos na sa pagtitimpla ng mainit na tsokolate at kape ay kaagad niyang iniabot ang mga to kay Dino at Yanyan. Nailang naman ng bahagya ang mga yon na dumistansya ng kaunti sa isa't isa. Ay nako, wag na kayong dumistansya sa isa't isa at wag na kayong mailang sa akin. Nay, si Yanyan nga po pala. Girlfriend ko na po siya. Binata na talaga tong anak ko at nag-uuwi na ng girlfriend. Siguradong matutuwa ang tatay mo kapag nakita ka yan. Kilala mo naman ako, di ba? Ang bilis ng panahon at ang laki mo na rin. At ang ganda-ganda mo. Salamat po, Tia Rowena. Ikaw lang bang mag-isang umuwi rito, ha? Ang nanay Yvette ko po ang kasama ko. Ang tatay ko naman po kasi nasa Antique pa. Antique? Taga roon ba ang tatay mo? Opo. Marami pa sanang itatanong si Aling Rowena pero hindi na yun natuloy dahil dumating na rin kasi si Mang Rodney mula sa grocery store. Iniwan muna niya sa tauhan ng nasabing tindahan. Nang makita si Yanyan ay gano'n na lang ang tuwa ng Ginoo. Nagmano nga muna sila bago bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nagmerienda ka na ba, Yanyan? Opo, Tio Rodney. Ipinagtimpla na rin po ako ng mainit na tsokolate ni Tia Rowena. Tapos may mamundin pong kasama. Ikaw naman, huwag mo na kaming tawaging tiyo at tiya. Nanay at tatay na lang dahil hindi rin naman magtatagal magiging miyembro ka na rin ng aming pamilya. Diba, Dino, anak? Tay naman. Pinagmasdan lang ni Aling Rowena ang tatlo na tila ba komportable na sa isa't isa. At pagkalaon ay napukaw ang kanilang pansin na magkasundo sina Rodney at Dino na kumain sa labas bilang selebrasyon para sa araw na yon. Pinagmasdan mabuti ng ginang ang mukha ng matipunong binata at kitang-kita nga niya na masaya yon kaya napapayag na rin siya na kumain na sila sa labas. Okay lang ba, Nay, na sa labas tayo kakain ngayong hapunan? Ay oo naman. Sino ba naman ako para hahadlang sa kasiyahan mo, anak? Basta kung saan kayo masaya ni Yanyan, ay masaya na rin kami ng tatay mo. Naku, maraming salamat po. Yan ang asawa ko. Napakabait talagang tunay. Nagpunta sila sa isang mamahaling restaurant sa Kabayanan. Sa tagal ng panahon ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok si Aling Rowena sa ganoong kagandang kainan. Namamangha siyang napalingalinga sa paligid habang naglalakad silang mag-asawa papunta sa pinareserve na pwesto. Pagkaupo, habang hinihintay sina Dino at Yanyan na nasa labas pa, ay nagkwentuhan muna saglit ang mag-asawa. Mahal, mukhang mamahalin ang kainan na ito. Hindi ako sanay. Simula yata nang mapunta sa atin si Dino, hindi na tayo kumain sa labas Mas gusto ko pa nga yung magluluto lang sa bahay dahil mas mura at siguradong masarap kapag ikaw ang nagluto. Oo nga, pinaganda lang naman ang lugar, pero ang putahin nila, kaya ko namang talagang lutuin. Ama ka, mahal, pinakamasarap pa sa akin yung luto mong apretada. Pero sige na, pagbigyan na natin si Dino. Alam mo naman kapag nagmamahal. Oo nga, ano bang magagawa natin? Habang nag-uusap, ay nilapitan sila ng waiter at kinuha na noon ng kanilang order. Dahil wala pa sina Dino at Yanyan, ay humingi na lang muna sila ng tubig. Pagkalaon ay nagpatuloy ang mag-asawa sa pag-uusap. Mahal, alam mo bang taga-Antique raw yung tatay ni Yanyan? Inaalala ko na baka kilala ng tatay niya si Alberto. Mahal, malawak ang probinsyang yon. At saka, narinig ko sa pag-uusap nila na matagal ng panahon na raw na hindi naninirahan doon ang tatay ni Yanyan. Kaya huwag ka na masyado mag-alala tungkol sa bagay na yon. Bagamat may agam-agam sa puso ni Aling Rowena, ay hindi na lamang siya kumibo. Pilit ang kanyang ngiti ng haplusin ng asawa sa balikat at hawakan ng kanyang kamay. Ilang minuto pa ang lumipas nang dumating na ang dalawang magkasintahan ay umorder na nga sila ng makakain. Naging maayos at makabuluhan ang gabi na yon sa kanila.
Napag-alaman nga ni na Aling Rowena at Mang Rodney na magdadalawang taon na pala ang relasyon ni na Dino at Yanyan. Hindi lamang mabanggit ng matipunong binata ang tungkol doon dahil wala rin naman ang dalaga sa mga nakalipas na taon. Masaya ang mag-asawa para sa magkasintahan at kitang-kita yun sa kanilang mga mata. Dahil doon ay mas lalo silang nag-enjoy habang sama-samang naghahapunan. Pagkatapos kumain, gamit ang lumang sasakyan ay inihatid na nga nila si Yanyan sa bahay noon. Hindi na nag-abalang bumaba ng sasakyan ng mag-asawa at tinayaan na lang si Dino ang pumasok sa bakuran. Habang naghihintay, ay naagaw ang pansin ni Aling Rowena nang marinig niyang humihilik na si Mang Rodney. Inayos niya ang posisyon ng ulo ng asawa at maya-maya ay bumalik na si Dino sa kanilang sasakyan at nag-drive pa uwi. Nay, salamat po sa pagtanggap niyo kay Yanyan, ha? Kung ano at sino ang mahal mo, anak, tatanggapin namin yon ng buong buo. Pasensya na po pala kung hindi ko nasabi kagad ang relasyon namin ni Yanyan. Nahihiya po kasi ako sa inyo eh. Hindi na mahalaga yon, anak. Para sa amin kapag masaya ka, mas masaya kami ng tatay mo. Naantala ang kanilang pag-uusap nang humilik ng malakas si Mang Rodney. Dahil doon tuloy ay nagkatinginan silang mag-ina at nagtawanan. Nang makarating sa kanilang bahay, ay kaagad dumiretso si Rodney sa kanilang kwarto. Hindi na yun nagawang makipagkwentuhan pa sa kanila. At dahil hindi makatulog, ay nagpasya si Aling Rowena na magtambay muna sa veranda para magpaantok. Hawak ang tsaa at libro, ay umupo siya sa duyan na sadyang ginawa ni Dino. Habang abala sa pagbabasa, ay hindi niya namalayan ang pagsulpot ng isang pusa sa kanyang harapan. Itim na itim ito at nakatingin lamang sa kanyang direksyon. Bago sa kanyang paningin ang nasabing pusang itim. Bagamat maraming pusa ang nakakapasok sa kanilang bakuran, ay iba ang itsura nito. May kalakihan kasi ang nasabing hayop kung ikukumpara sa ordinaryong pusa. Malinis din at may tag sa leeg, kaya naman nilapitan niya ito tinawakan sa ulo. Subalit ganun na lang ang pagkagulat niya nang biglang sakmalin nito ang kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit habang iwinawasiwas ang pusa, ngunit hindi ito bumibitaw sa kanya. Aray ko! Ano bang pusa ka? Bumitaw ka sa kamay ko! Tulong! Dino! Rodney! Mahal! Ang sakit, aray! Dahil sa pagod at mahimbing na pagkatulog, kaya hindi narinig ni Mang Rodney ang kanyang pagsigaw. Napalingon siya sa pintuan nang marinig ang mabilis na yabag at boses ni Dino. Nay! Nay! Ano pong nangyayari? Pagkakita sa pusang nakasakmal sa kamay ng ina, ay kaagad kumuha ng walis tambo si Dino at pinalo ito para kumalas sa pagkakakagat. Saglit itong bumitaw, kaya naman agad lumayo ang ginang at lumapit sa kanyang ampon. Tumingin lamang ang nasabing hayop na tila ba hindi natatakot sa kanila. At ganun na lang ang gulat ng babae nang mapansin niyang para bang ngumisi ang pusa. Biglang kumuha si Dino ng tsinelas saka ibinato sa nasabing hayop, ngunit hindi ito natinag. Para bang susugod pa nga to kaya hindi rin nagpasindak ang matipunong binata. Aba, hindi ka natitinag ha? Anak, mag-iingat ka dahil parang hindi ordinaryong pusa yan. Nasabi yun ng ginang dahil napansin niyang kakaiba ang ngiti at mata ng pusang itim. May kakaibang mabigat na puwersa rin siyang nararamdaman sa paligid na hindi niya maintindihan. Sa pagkakataong yon, ay mas nagalit na si Dino kaya nilapitan niya ang pusa. Saka ito pinukpok ng kahoy na nakuha niya sa gilid ng pintuan. Halatang nasaktan ng nasabing pusa dahil napaungot ito ngunit hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan. Doon ay mas lalong nangilabot si Aling Rowena dahil iba na talaga ang pakiramdam niya. Anak, tama na. Pumasok na lang tayo sa loob. Saglit lang po, Nay. Ang kulit nitong pusang to eh. Ayaw magpatinag eh. Ha? Natigilan na si Dino sa pagsasalita dahil hinawakan na ni Aling Rowena ang kamay niya upang patigilin sa ginagawang pagpalo sa itim na pusa.
Natauhan naman kagad ang matipunong binata kaya doon na niya napansin ang kamay ng ina na may bakas ng kagat mula sa nasabing hayop. May kalaliman yun kaya patuloy ang pagtagas ng sariwang dugo. Nay, pumasok na po muna kayo sa loob ng bahay at gisingin niyo po si tatay. Dapat po mapalapatan kaagad kayo ng anti-rabies at anti-tetanus. Ihanda ko lang po yung sasakyan. Sige anak. Akma na silang papasok sa loob ng bahay nang mapansin nila na hindi pa rin umaalis ang pusang itim sa veranda. Dahil doon ay hindi na talaga nakapagtimpi si Dino. Ano ba problema mo, pusa ka ha? Hindi ka talaga aalis? Gusto mo yatang patayin na kita ngayon ano? Anak, tama na yan. Hoy, ikaw pusang itim. Sasabuyan kita ng asin kapag di ka umalis dito. Hindi ka natatakot sa asin? Gusto mo ba katas ng talumpunay ang isaboy ko sa'yo, ha? Dahil sa sinabing yun ni Aling Rowena, ay bigla na lang tumalikod ang nasabing pusa at dali-daling umalis sa kanilang bakuran. Nabuo tuloy sa isipan ng ginang na hindi nga talaga ordinaryong pusa ang sumalakay sa kanya, kundi isang aswang na marahil ay ipinadala ni Alberto para takutin siya. Nang mawala na sa paningin nila ang nasabing hayop, ay pumasok na sila sa loob ng bahay at ginising si Mang Rodney. Nagpunta muna sa lababo ang ginang para hugasan ng sugat. Napapikit siya at napasigaw sa sakit nang lumapat ang tubig sa sugatan niyang kamay. Ngunit natigilan na siya nang makita ulit ang pusang itim sa bintana ng kusina na malapit lang sa lababo. Nagimbal na nga siya dahil tila ba ang mukha nito ay naghahalo na sa itsura ng tao at pusa. Ilang beses pa siyang pumikit sa pag-aakalang namamalikmata lamang. Ngunit nanatiling ganoon ang itsura ng nasabing hayop hanggang sa unti-unti na nga yung magpalit ng anyo. Kitang-kita niya kung paanong maging tao ang itim na pusa. Mas nagulat pa siya dahil natandaan niya ang itsura ng lalaki. Ito yung singkit na binatang nakaengkwentro niya noong nakaraan sa gate. Ang nagpaabot ng mensahe sa kanya mula kay Alberto. Dahil doon ay napatras siya habang nanatiling nakatingin sa pusang may anyong tao. Mukhang hindi ka naman masyadong nagulat, Aling Rowena. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba natatandaan yung mensaheng ipinapaabot ni Pinuno? Kagaya ng sinabi ko sa iyo nung nakaraan, babawiin ni Pinuno ang matagal na niyang pag-aari at nalalapit na ang araw na yon. Aling Rowena, pinamamatyagan ka sa aking mabuti at dahil medyo nababagot ako kaya sinubukan ko tapang mo. Masasabi kong kahit papano napabilib ako sa iyo ha. Ayos yung katas ng talumpunay ha. Makaluma siya pero siguradong epektibo. Umalis ka na rito kung ayaw mong masabuyan kita ng katas ng talumpunay. Kung ano man ang pinaplano nyo ng sinasabi mong Pinuno, hindi kayo magtatagumpay. Tingnan na lang natin. Sa susunod na pagbabalik ko rito, Aling Rowena, kasama ko na ang mga taga San Marino, pati ang Pinuno. Nangilabot ang ginang nang marinig yun mula sa tsinitong lalaki. At mas lalo siyang natakot ng kalampagin noon ang kanilang bintana na parabang nagpupumilit pumasok. Natigilang yun nang marinig na ni Cielo ang boses ni Dino. Gumising na lang siya at sumenyas na huwag maingay kasunod ng babala ng paggilit sa leeg. Nakuha na ni Aling Rowena mga sinyalis na yon kaya mas lalong nahintakutan ng ginang. Pag mong kalilimutan ang mga sinabi ko, Aling Rowena, sa susunod na pagbalik ko, kasama ko na ang mga taga San Marino pati ang Pinuno, ha? Pagkasabing yun ay tumalikod na si Cielo na muling nag-anyong pusang itim bago biglang mawala sa kadiliman ng gabi. Pagkalis ng sinitong lalaki ay biglang nanghina ang ginang at napaupo sa sahig. Sa ganoong posisyon siya inabutan ni Mang Rodney at Dino kaya nag-alala ang mag-ama na kaagad niyang inalalayang tumayo. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo, ayos lang ako. Tara na't magmadali na tayo sa sasakyan para madala ka na kaagad sa ospital. Tumango-tango lang ang ginang hanggang sa makapasok sila sa loob ng sasakyan. Si Dino ang nag-drive hanggang sa marating nila ang ospital. Mabilis silang inasikaso ng mga naroroong nurse at nilapatan nga kaagad ng paunang luna si Aling Rowena.
Habang naghihintay na ma-discharge, ay nagpasya muna si Dino na pumunta sa nag-iisang convenience store sa tapat ng ospital para bumili ng makakain nila. Sinamantala naman ng ginang ang pagkakataon, kaya kagad na kinausap niya ang kanyang asawa. Mahal, hindi ordinaryong pusang may gawa nito sa akin. Anong ibig mong sabihin, ha, mahal? Yung umatake sa akin, isa yung aswang. Aswang na malamang kampo ni Alberto. Nagsisimula na silang sumalakay, mahal. Anong gagawin natin? Natatakot akong baka makuha nila si Dino sa atin. Huwag ka mag-alala, mahal. Poprotektahan ko kayo ni Dino kahit anong mangyari. Kahit magbuwis pa ako ng sarili kong buhay. Natigil na sa pag-uusap ang mag-asawa sapagkat dumating na si Dino kasama ang kasintahang si Yanyan. Maya-maya pa nang matapos na ang session ay kagad nagbayad ng bill si Mang Rodney. Umuwi din sila makalipas ng ilang oras ng paghihintay sa ospital. Nagpahinga kagad si Aling Rowena hanggang sa tuluyan siyang nahulog sa malalim na pagkakahimbing. Ang huni ng mga ibon ang gumising sa kanya. Pagmulat ay tumambad sa kanyang paningin ang pamilyar na lugar. Walang iba kundi ang dati nilang tinitirhan sa probinsya ng Antique. Puno ng pagtataka siyang bumangon dahil hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa lugar na yun. Naisip niya tuloy na baka gumagamit na naman si Alberto ng kung anong abilidad para madala siya roon. Anong ginagawa ko sa lugar na ito? Paano ko napunta ulit dito? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang tapat ng dati nilang tinitirhan. Pagpasok sa loob ng bahay ay dali-dali niyang tinungo ang dating kwarto nila ni Sandra. Nang makita ang dating itsura ng silid, ay bigla na lang nanumbalik sa kanya ang masalimuot na nakaraan. Edad 25 si Rowena noon nang mamatay ang nanay Ofelia nila. Pagkatapos noon ay lumipat na sila sa poder ng asawa ng kambal niyang si Sandra. Tuwang-tuwa pa sila nung una sapagkat napakalaki at napakaganda ng bahay ni Alberto. Hindi makakailang mayaman talaga ang Ginoo at isa yun sa dahilan na kahit may edad na ito ay nagawa pa rin maipagkasundo si Sandra. Mas lalong naging makulay ang kanilang buhay nang ipinanganak na nga si Dino o mas kilalang Vladimir. At 2 taon ang nagdaan matapos ang pagsilang sa sanggol ay nadiskubre nga nila ang totoong pagkatao ni Alberto. Ang pagiging aswang nito nakabilang sa angkan ng kalibonan. Nalaman din nilang magkambal ang totoong layunin kung bakit ipinanganak si Vladimir o Dino. Ito ay para lang makumpleto ang pagiging purong kalibonan ni Alberto. Ang lahat ng yun ay nanumbalik sa kanyang alaala na parabang kahapon lang at sa harap niya mismo nangyayari. Muli niyang narinig ang pagtatalo ni Sandra at Alberto patungkol sa sakripisyo at paglilipat ng sumpa ng pagiging aswang kay Dino o Vladimir. Ito ang tunay kong pagkatao, Sandra. Wala kang magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan dahil asawa na kita. Ang ating anak na si Vladimir ang magiging tagapagmana sa susunod na henerasyon ng kalibonan. Pero bago mangyari yon, ay kailangan niya munang mamatay. Kapag sumapit na ang 3 niyang kaarawan, kailangan kong sipsipin at sairin ng sarimong dugo sa buo niyang katawan at kainin ang kanyang puso. At sa oras na mabuhay siyang muli sa 3 araw, magiging ganap na at puro ang pagiging kalibonan ko. Sa kabilang banda, ay matatanggap niya na ang pamana ng aming lahi. Yun ang dahilan kaya nila pinagplanuang itakas noon ng bata na napagtagumpayan naman nila. Kaya lang, dahilan din to para maibuwis ni Sandra ang kanyang buhay. Matapos maalala ni Aling Rowena ang lahat ng yon, ay bigla na lang siyang kinumuta ng matinding takot. Tumayo siya at nagtangkang lumabas sa kinaroroon ng silid, subalit bigla na lang dumilim ang paligid na kahit ang sarili niya ay hindi na niya makita. Ilang saglit pa ay isang napakabigat na puwersa ang lumukob sa buo niyang pagkatao hanggang sa marinig niya ang boses ni Alberto mula sa di kalayuan. Hindi niyo ako matatakasan, Rowena! Babawiin ko na sa inyo si Vladimir! Dahil doon, ay tuluyan na ngang kinumutan ng takot ang ginang hanggang sa para na siyang nalulunod sa kadiliman.
Mabuti na lang ay tinapik siya ni Mang Rodney sa pisngi, dahilan para mapabalikwas siya ng bangon. Par, binabangugot ka. Sumisigaw-sigaw ka. Kaya kita ginising. Nasaan si Dino? Nasaan ang anak natin? Sinundo lang si Yan at pabalik na rin sila rito. Kumalma ka nga muna. Sikat na ang araw, mahal ko. Huwag kang matakot dahil walang mangyayaring masama. Paano ko kakalma? Nasaan si Dino? Kailangan ko makausap ang anak natin dahil kailangan na niyang malaman ang totoo. Sa halip na tumugon, ay hinawakan muna ng Ginoo ang asawa sa magkabilang balikat bago to pinahinahon. Pina-inhale-exhale niya ang ginang hanggang sa maging okay-okay na ang lahat. Pinainom ni Mang Rodney ng tubig ang asawa at naghintay na lang sila sa kwarto hanggang sa dumating na nga sina Dino at Yanyan. May isang lalaki pa silang kasama at nang makita yun ni Aling Rowena ay ganun na lang ang pagkagimbal niya. Nay, Tay, ito nga po pala yung pinsan ni Yan. Galing pa raw siya sa Antiket, halos mag-iisang buwan na pala rito sa lugar natin. Tol, Shelo, ang nanay Rowena at tatay Rodney ko. Magandang araw ho sa inyo. Kabadong pinagmasdan ni Aling Rowena si Shelo na tila napapangiti lang ng makahulugan habang nakatingin sa kanya. Gusto man niyang sabihin sa anak at asawang tungkol sa tsinitong binata ay hindi niya rin magawa dahil naalala niya ang bantanon. At dahil sa sobrang tensyon ay bigla na lang tuloy sumuka ang ginang sa harap nila na ikinabigla ng lahat maliban kay Shelo. Umismid pa nga yun pero walang ibang nakahalata. Dahil doon ay bumalik na nga lang si Aling Rowena sa silid para magpahinga. Nagdahilan na lang siya na maaaring epekto yun ng anti-rabies injection kagabi. Ilang saglit pa, habang abala sina Mang Rodney, Dino at Yanyan, ay tinungo naman ni Shelo ang silid kung saan naroroon si Aling Rowena. Dahil nakabukas ang pinto kaya tumayo roon ang tsinitong binata sa ngumiti ng makahulugan. Nang makita naman siya ng ginang ay gumapang naman ang matinding takot sa buo nitong pagkatao. Oh, bakit parang namumutla ka, Aling Rowena? Huwag ka mag-alala dahil wala naman akong balak na gawing masama sa ngayon. Wala pang hudyat ang pinuno kung anong gagawin sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun dapat ka nang magpakampante. Dahil katulad ng nangyari nitong mga nakaraan, kapag inatake na naman ako ng pagkabagot, baka mapaglaruan ko na naman kayo. Ano bang kailangan mo sa pamilya ko? Pamilya mo? Hindi totoo ang sinasabi mong pamilya mo, Aling Rowena. Dahil hindi mo naman talaga anak si Dino Ang ibig kong sabihin si Vladimir. Kung ganon, tauhan ka ng hayop na Alberto na yon. Bakit? Hindi ba halata? Huwag ka mag-alala dahil tapos na ang misyon ko ng paghahanap sa inyo. At si Pinunong Alberto na ang bahala sa susunod na hakbang. Napakasama ninyo! Binabawi lang ng pinuno ang kanya. At papayuhan lang kita, Aling Rowena, ha? Kung gusto mo pang mabuhay, isuko mo na lang ng matiwasay si Dino. Sa ganung paraan may iwasan mo pa ang matinding pagdanak ng dugo. Huwag mo rin kakalimutan ang biling ko sa iyo. Tandaan mo na palagi akong nakamatsyag. At sa oras na marinig ko na magsalita ka, una kong papatayin ang asawa mo. At isusunod ko ang lahat ng mga taong malapit sa iyo. Pagkatapos sabihin yon, ay ngumiti lang ulit si Shelo bago magpaalam sa ginang. Nang mawala na ang binatang singkit sa paningin ni Aling Rowena, ay halos malunod siya sa sariling takot. Hindi niya alam ang gagawin kaya napayak na lang siya na naabutan pa ni Mang Rodney. Nang tanungin siya ng asawa kung bakit ay hindi naman siya umimik. Pinawi niya lang ang luha at pinilit ng magpakatatag kahit ang totoo ay pinanghihinaan na siya ng loob. Lalo na ngayon, alam niyang kukunin na nga ni Alberto si Dino. Dahil tuloy sa mga bantang yun ni Shelo ay halos isang linggong nabagabag ang ginang.
Hindi siya nakakatulog ng maayos at panay ang tingin niya kay Dino na palagi namang sinasabi ni Mang Rodney na ayos lang ang binata dahil madalas silang magkasama ni Yanyan. Magtatakip silim ng Biyernes. Pagkagaling sa ospital para sa ikalawang sesyon ng anti-rabies, habang binabaybay na mag-asawa ang liblib na kalsada pauwi ay biglang may sumulpot na aso sa gitna ng daan. Nagulat si Mang Rodney kaya nakabig niya ang manibela sa kabilang lane. Sumalpok sila sa Center Island na siyang dahilan kung bakit tumirik ang lumang sasakyan. Sapagkat may kalakasan ng kanilang pagkakabangga, ay nakaramdam si Aling Rowena ng pagkahilo at pagdidilim ng paningin. Pinilit niya ang sarili na manatiling mulat hanggang sa maaninag niya ang asawa na walang malay at duguan ng noo. Mahal, gumising ka! Mahal! Makailang beses niyang inuyog ang asawa ngunit hindi yun tumutugon sa kanyang tawag. Maya-maya pa nga ay napalingon siya sa likuran dahil narinig niya ang pagkahol ng aso na ilang saglit pa ay tila nahintatakutan na. Inaninag niya ang kinaroroonan ng hayop hanggang sa makita ang nilalang na naglalakad palapit sa kanilang kinaroroonan. Kung sino ka man, tulungan mo kami ng asawa ko. Parang awa mo na. Kumusta, Aling Rowena? Nang marinig at makita ng ginang si Cielo, ay mas lalo lang siyang nahintakutan lalo na sa sitwasyon nila ngayong mag-asawa. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. At kahit anong pilit niyang pakalmahin ang sarili para makaisip ng mainam na paraan, ay hindi niya magawa. Nangibabaw ang takot niya para sa tsinitong binata. Alam niya kasi na isa itong aswang at alagad pa ni Alberto. Anong ginagawa mo rito? Ikaw bang may gawa nito, ha? Tantanan niyo na ang pamilya ko. Utang na loob! Ngumiti lamang si Cielo sa kanya at sinimulang tanggalin ang seatbelt ng walang malay na si Mang Rodney. Pagkatapos noon ay binuhat niya ang Ginoo at binuhat palayo sa sasakyan. Nag-alala tuloy lalo ang ginang para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Kaya kahit nahihilo ay pinilit niya ang sarili na makaalis sa kinalalagyan. Shelo! Saan mo dadalhin ang asawa ko? Walang yaka! Ibalik mo si Rodney! Mahal, gumising ka! Gumising ka, pakiusap! Makinig ka mabuti, Aling Rowena. Ito ang naisip na laro ni Pinuno para raw mas maging kapanapanabik ang pagtatagpo niyong lahat. Dadaling ko si Mang Rodney sa lugar kung saan dapat mo namang isauli ng personal ang pag-aari ni Pinunong Alberto. Kapag hindi mo naibalik si Dino sa itinakdang oras, alam mo na ang mangyayari. Ayaw naman sigurong pagpiestahan ng mga aswang ang pinakamamahal mong asawa, hindi ba? Para mo ng awa. Itigil mo na ito, Cielo. Huwag kang maging sunod-sunuran sa hayop na yon. Maniwala ka sa akin dahil ginagamit ka lang ng hayop na Alberto na yon. Napatili na ang ginang nang bigla siyang angilan ng tsinitong binata na bigla ring nag-anyong aswang, pero mukha lang. Natigilan na siya habang pinagmamasdan ang nakakatakot na nilalang na handa na siyang sakmalin anumang oras. Kapag nakarinig pa ako ng kahit katiting na panlilibak kay Pinunong Alberto, hindi ako magdadalawang isip na kitling ka. Kahit hindi pa niya pinahihintulutan, gagawin ko yan. Pagkatapos sabihin yon, ay iniwan na siya ng aswang na bitbit nga si Mang Rodney. Wala nang nagawa ang ginang kundi ang magsumigaw ng saklolo hanggang sa unti-unti na nga lang magdilim ang kanyang paningin at tuluyang mawala ng malay tao. Pagmulat ng mga mata, ay kaagad niyang nabungaran si Dino na halata ang matinding pag-aalala sa hilatya ng mukha. Pagkakita sa anak ay agad niya yung niyakap kasunod ng pagtagas ng luha sa magkabilang mata. Dino, ang tatay Rodney mo. Kinuha nilang tatay Rodney mo. Nay, sino pong kumuha kay tatay? At bakit nila yung ginawa? May ginawa bang kasalanan ng tatay? Magsalita po kayo, Nay, para maintindihan ko ang nangyayari. Kailangan makalabas na ako dito, anak. Doon ko sa iyo sasabihin ang lahat-lahat. Pakiusap, lumabas na kagad tayo rito. Kailangan nating iligtas ang tatay mo. Hindi na nga nag-alinlangan si Dino na gawin ang hiling ng ina. Nang ma-discharge na, ay tahimik silang nagbiyahe pa uwi.
Nang makarating ng bahay ay kaagad pinasunod ni Aling Rowena ang matipunong binata sa silid. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na kahon na nakalagay sa ilalim ng aparador. Ito ang kahon na naglalaman ng kanilang nakaraan. Humarap siya kay Dino, tinawakan yon sa magkabilang kamay at pagkalaon ay saka na niya binuksan ang kahon. Tumambad sa kanilang paningin ang mga lumang litrato. Nandoon ang larawan ni Sandra na buhat-buhat ang isang sanggol habang mayroong matangkad na may katandaang lalaki na nakatayo sa likuran nila. 3 larawan yon na iisa lang halos ang itsura ng mga mukha. Kaya napakunot noo si Dino habang nakatingin sa ina na maluha-luhana. Sino sila, Nay? Yung babae sa larawan, si Sandra yan, ang kambal ko. Yung matangkad na lalaki na may edad na, asawa niya yan, si Alberto. Yung sanggol, sino po yan? At saka anong kinalaman ng mga yan sa dumakip kay tatay? Ikaw yung sanggol sa larawan na to, Dino. Si Sandra at Alberto. Sila ang mga tunay mong magulang at hindi kami ng Tatay Rodney mo. Kitang-kita sa mga mata ng matipunong binata ang matinding pagkalito, kaya nagpatuloy pa si Aling Rowena sa pagsiwalat ng buong katotohanan. Sinabi nga niya ang lahat-lahat simula umpisa hanggang sa kasalukuyan kung bakit sila napunta sa lugar na kinaroroonan ngayon. Isinalaysay din ng ginang ang tungkol sa totoong katauhan ng Tatay Alberto ni Dino at ang totoo niyang pangalan na Vladimir. Pati ang pagiging angkan o lahi ng Kalibonan ay isiniwalat niya sa binata, saka ang dahilan kung bakit siya nais makuha ulit ng tatay niyang pinuno ng mga aswang. Parang sumabog ang utak ni Dino sa pag-absorba ng mga impormasyon yon na hindi niya rin lubos mapaniwalaan. Pasensya na talaga dahil hindi namin kaagad sinabi sa iyo ang katotohanan, anak. Matagal na namin gustong sabihin pero natatakot ako na baka magalit ka at iwanan mo kami. Naudlot na ang ginang sa pagsasalita sapagkat niyakap na siya ng maigpit ni Dino. Nag-iyakan sila ng nag-iyakan hanggang sa tila naubos na ang kanilang mga luha. Nay, saan po nila dinala si Tatay Rodney? Pupuntahan ko po siya at babawiin. Dino, mapapahamak ka sa gusto mong gawin. Maaari naman tayong tumawag ng tulong sa ibang tao o sa kinauukulan. At saka, alalahanin mong nandoon ang pinsan ng girlfriend mo. Yung Cielo na yon. Siya ang dumakip sa Tatay Rodney mo. Hindi natin kailangan ng tulong ng kinauukulan. Ako ang kailangan ng tunay kong ama at ayaw ko na pong may madamay pang ibang tao dahil sa akin. Kaya haharapin ko na siya para matapos na to. Natatakot ako, anak. Baka pareho na kayo ni Rodney na hindi makabalik sa akin. Iniwan na ako noon ni Sandra. Ayoko nang maiwan ulit, anak. Huwag po kayo mag-alala dahil babalik ako. Panghako, babalik kami ni tatay para sa inyo at para kay Yanyan. Dahil sa nakikitang determinasyon, ay pinayagan na rin ni Aling Rowena si Dino na bumalik ng San Marino. Hindi man siya sigurado sa kaligtasan ng matipunong binata, pero pinangahawakan niya ang sinabi nito na babalik kasama si Mang Rodney. Bago ang itinakdang araw, nakausap muna ng mag-ina si Yanyan na nagsiwalat din sa kanila ng katotohanan. Nakokonsensya na kasi ang dalaga dahil mahal na mahal niya si Dino. Sinabi nga ni Yanyan na si Cielo nga raw ay voluntaryong nagpayanggaw dahil sadyang napaka-rebelde ng taong yon. Napilitan lang din siyang isamang lalaki sa lugar na ito dahil sa pananakot na papatayin ang buo nilang pamilya. Dahil doon ay mas lalong nagalit sina Aling Rowena at Dino kay Cielo at Alberto. Hinding-hindi talaga nila mapapatawad ang panggigipit ng mag-asawa na yon. Pagkatapos ng masinsinan nilang pag-uusap, ilang araw bagong ibinigay na palugit ng aswang ay nagbalik nga si Aling Rowena sa Antique. Kasama si Dino at Yanyan. Tinungo nila ang tahanan doon ng dalaga para humingi ng tulong sa tatay nitong si Ginoong Robert. Marami kasing nalalaman ng Ginoo pagdating sa mga pangontra sa aswang at kung ano-ano pang masamang elemento. Ito rin daw ang dahilan noon ni Cielo kaya to nagrebelde sa kanilang pamilya at nagdesisyong magboluntaryo para magpayanggaw at maging isang aswang.
Naligaw na nga raw talaga ng landas si Cielo kaya nakipagtulungan na rin si Ginoong Robert sa kanila. Nagbabakasakali kasi siya na baka maisalba pa ang chinitong binata mula sa sumpa ng pagiging aswang. Matapos ang kanilang paghahanda, ay nagtungo na nga sila sa San Marino. Ayaw sanang pasamahin ni Dino si Aling Rowena at Yanyan pero nagmatigas ang dalawang babae. Gusto rin kasi nilang maging parte ng pagtulong na yon. Bukod din naman kasi sa kanilang apat ay may grupong tinatawagan si Ginoong Robert para tumulong sa kanila sa pagtugis kay Alberto. Matagal na rin kasing naghahasik ng lagimang nasabing pinuno ng aswang, pero walang naglalakas ng loob na labanan nito. Sila pa lang talaga ang kauna-unahang mga tao na naglakas loob na labanan ang alagad ng kasamaan. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Aling Rowena ang mag-alala para sa kaligtasan nilang lahat. Lalo na ng kanyang asawa na mag-iisang linggo na rin nilang hindi nakikita. Nay, huwag po kayo mag-alala dahil maililigtas po natin si Tatay Rodney. Hindi ako papayag na kunin siya sa atin ng walang hiyang Alberto na yon. Kahit kailan ay hindi ko siya ituturing na tatay. Salamat anak. Naniniwala ko na magiging ayos din ang lahat. Opo, Nay. Magiging maayos din ang lahat. Maya-maya pa, pagdating nila sa bukana ng San Marino ay kakaiba na kagad ang bumungad na presensya sa kanilang lahat. Huminto ang higit 10 sasakyan sa tapat noon at ang lahat ay naganda na kagad habang bumababa ng sasakyan. May ilang naiwan sa sasakyan kabilang naroon sina Aling Rowena at Yanyan na nagmamasid lang sa paligid. Sina Dino, Ginoong Robert at iba pa ay nagsimula ng maglakad hanggang sa makapasok na sa bukana ng maliit na nayon. Kitang-kita ng ginang ang isang matangkad na lalaki na humarang sa mga nauna nilang kasamahan. May ibinigay yung papel na nagsasabing ayaw ng gulo ng mga angka ng aswang sa dakong yon at ang tanging kailangan lang nilang makausap ay si Dino. Ang sulat ay nag-iimbita sa binata na magtungo sa mansyon ni Alberto para makapag-usap sila ng masinsinan. Natunugan na nga ni Aling Rowena ang tungkol doon kaya dali-dali siyang lumabas at nagtungo sa bukana. Sumunod din si Yanyan dahil nag-aalala ang dalaga para sa kanyang boyfriend. Dino anak, hindi ako papayag na ikaw lang ang pupunta. Kailangan kong sumama. Karapatan ko yon dahil bihag nila ang asawa ko. Nay, delikado po. Karapatan ko yon dahil bihag nga nila ang asawa ko. Pupunta si Aling Rowena. Pupunta rin ako. Bakit bang titigas ng mga ulo nyo? Sa huli ay wala nang nagawa si Dino kundi ang isama na lang sina Aling Rowena, Yanyan at Ginoong Roberto. Pumayag din naman ang bantay aswang habang ang iba nilang kasamahan ay nanatili sa bukana ng San Marino para mag-antabay. Ilang saglit pa nga ay kinakabahan pumasok sila sa nasabing mansyon. Nanumbalik na naman tuloy kay Aling Rowena ang masalimuot na alaala sa lugar na yon. Pagbukas ng malaking pinto, ay ang unang bumungad sa kanilang mga mata ay ang malaking lamesa. Sa dulo nito ay nakaupo si Pinunong Alberto at sa kaliwang bahagi ay naroon si Mang Rodney na nakatali at halata ang matinding takot sa mukha. Sa kanang bahagi naman ay makikita si Cielo na nakadikwatro ang upo, habang pangisi-ngisi lang din sa kanila. Family reunion ba ito? Manahimik ka muna, Cielo. Anak, maupo ka, Vladimir. Dino ang pangalan ko. Naiintindihan ko, Dino. Maupo ka. Ikaw rin, Rowena. Maligayang pagbabalik sa mansyon ng mga De La Fuente. Maupo muna kayong lahat. Hindi kami naparito para makisalo sa hapunan ng mga katulad mo. Ibalik mo ngayon din ang Tatay Rodney ko. Dahil kung hindi ano? Magkakamatayan tayo rito, Alberto. Eksaktong pagkasabing yon ni Aling Rowena ay saka siya naglabas ng baril pati na rin sina Ginoong Roberto, Dino at Yanyan. Itinutok ng ginang ang baril na hawak sa mismong pinuno ng mga aswang. Wala namang gumagalaw sa grupo ng mga alagad ng kadiliman. Ngumingisi-ngisi lang sila dahil marami-rami sila sa loob kumpara sa 4 na katao. Ang lakas naman ng loob niyong tutukan ako ng baril sa sarili kong pamamahay.
Naibang na ba kayo, ha? Ilan kaming nandito sa loob habang kayo'y 4 lang at may 2 babae pa na parang mga babasaging baso. Pinuno, bigyan ko na ba sila ng halimbawa para magtino? Ang init! Ano bang tumama sa akin? Humandusay sa sahig si Cielo habang naglulupasay sa sahig matapos tamaan ng bala ng baril na ipinutok sa kanya ni Yanyan. Nagulat at nagalit naman si Alberto matapos makita ang isa niyang tauhan na tila iniinda ang matinding sakit. Hindi nila inaasahan yon dahil ang alam nila ay ordinaryong bala lang ng baril ang gamit ng 4. Alberto, ibalik mo na sa akin ang asawa ko kundi papatayin kita! Hindi na nga nakapagpigil pa ang pinuno ng mga aswang. Malakas at galit na pinukpok ni Alberto ang lamesa dahilan para mas lalong nahintakutan si Mang Rodney na malapit lang sa kanya. Dahil doon ay nag-alal lang napatingin si Aling Rowena sa asawa lalo na nang tumayo si Alberto at nilapitan si Mang Rodney. Hinawakan nito ang liig ng kanyang asawa at unti-unting ibinaon ang matutulis nitong kuko. Tigilan mo ang asawa ka! Dahil sa ginawa mong kalapastanganan, wala nang makakalabas sa inyo rito ng buhay. Mabilis niyang ibinaon sa liig ni Mang Rodney ang matutulis ng mga kuko hanggang sa tumagas na ang dugo mula roon. Nagsimula namang mangisay ang Ginoo hanggang sa unti-unti na nga nitong maghabol ng hininga. Walang yaka! Tatay Rodney! Ako ang tatay mo at babawiin kita ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Iaalay kita sa kadiliman para maibalik ang pagiging purong kalibunan ko at makamit ko ang kapangyarihan ng paglikha ng mga itim na sisiw. Nagkagulo na sa loob ng mansyon dahil sunod-sunod na nagpapatok si Dino at Aling Rowena. Ganon din sina Yanyan at Ginoong Robert. Nang marinig yun ng mga nasa labas ng mansyon ay umaksyon na rin sila at nagsimula na nga ang paglalaban ng mga aswang at ng mga tao sa labas. Pinuntirya talaga ni na Aling Rowena at Dino si Pinunong Alberto na unti-unting nagpalit ng anyo sa pagiging isang mabangis na aswang. Mamamatay ka ng halimaw ka! Sa tingin mo tatablan ako ng pipitsuging bala ng baril na yan, ha? Hindi kami tanga para gumamit ng ordinaryong bala. Itong sayong halimaw ka! Mamatay ka na para makamit na ng kambal ko ang hustisya! Sa ilang putok ng baril na ginawa ni Aling Rowena ay sinalaglang yon ng ibang aswang sa tapat ng kanilang pinuno. Isa-isa silang nangisay at nasunog na parang papel. Sinamantala naman ni Pinunong Alberto ang pagkakataong yon, kaya siya naman ang sumalakay. Sa kabutihang palad ay sinagip ni na Ginoong Roberto at Dino ang ginang kaya hindi ito nadakma ng Pinunong Aswang. Maya-maya pa ay bigla namang bumangon si Cielo na nasusunog ang mukha. Galit na galit yung hinarap si Yanyan at Ginoong Roberto dahil sa ginawa sa kanya. Papatay ko kayo, magtatay kayo! Mga walang kayong... Mga wala kayong silbi! Dapat talaga, noon ko pa kayo pinatay! Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Nang aatake na ni Cielo si Yanyan ay saka sumingit si Dino. Dahil doon, ay siya ang tinamaan ng matinding pag-atake. Tumalsik siya at tumama ang katawan sa lamesa bago bumagsak sa sahig. Nang makita naman yun ni Pinunong Alberto, ay nanggalaiti siya sa ginawa ng alagad na aswang. Anong ginawa mo, Cielo? Inutil ka talaga! Anong sinabi mo, matanda ka? Ako nagtitimpi na lang talaga ako sa iyo eh. Pero ngayon, sinagad mo na ako kaya papatay na rin kita! Mismong ang 2 aswang nga ang naglaban kaya sinamantala ni Aling Rowena ang pagkakataon. Nilapitan niya ang asawa at sa tulong ni Ginoong Roberto ay hinatak nila yun palayo sa naglalabang aswang. Nang makita ng ginang na hindi na humihinga si Mang Rodney ay naluha na lang siya sa katuniyakap ng maigpit. Patawad, mahal ko, at hindi kita nailigtas. Tia Rowena, tatay, tulong mo ko dito kay Dino, please. Kagad nga rin nilang kinuha si Dino na nawala ng malay tao. At kahit anong pag-uyog ang gawin ni Aling Rowena sa matipunong binata, ay hindi pa din ito tumutugon. Nawawala na sila ng pag-asa ngunit patuloy pa rin sila sa pag-uyog ng pag-uyog kay Dino hanggang sa hindi na nila namalayan ang pagdating ni Alberto.
Ilang saglit pa ay naramdaman na lang ni Aling Rowena ang pagkirot ng kaliwang bahagi ng kanyang bewang matapos pisilin ng maigpit ng pinunong aswang. Ngayong tapos na ako sa walang kwentang Cielo na traidor na yon. Kayo naman ang papatayin ko, mga animal kayo! Mas pinisil pa ng halimaw ang tagiliran ng ginang kaya mas lalo yung napasigaw sa sakit. Mabuti na lang ay rumispondi kagad si Ginoong Roberto na ilang beses na binaril sa katawan ng aswang. Dahil doon ay nabitiwan nga ni Pinunong Alberto ang ginang na kagad gumapang palayo. Dahil doon ay si Robert naman ang binalingan ng aswang. Popo! Diyan na yung aswang! Subalit eksaktong pagsigaw na yon ng dalaga ay nahawakan na ng halimaw si Ginoong Robert sa leeg. Nagawa pang manlaban ng Ginoo subalit walang kabog-abog na pinisa ng aswang ang kanyang leeg hanggang sa madurog yon at mawalan siya kaagad ng buhay. Hindi pa nakontento ang pinunong aswang dahil ibinukapan niya ang bibig saka kinagat ang ulo ng walang buhay na Ginoo. Natutup na lang ni Yanya ng bibig habang pinagmamasdan ng mga nangyayari. Kasunod noon ay tila basurang inihagis na lang niya ang patay na katawan na humandusay sa tabi ni Mang Rodney. Saglit na tumigil si Pinunong Alberto at ninamnamang sariwang dugo at karne sa utak na natikman niya. Pagkatapos ay saka siya umalulong ng napakalakas at umilingaw-ngaw sa buong lugar. Tatay ko! Napakasama mong halimaw ka! Dapat sa'yo mamatay ka na ng tuluyan! Huwag ka mag-alala dahil susunod ka sa tatay mo at pinsan mo! Marang makbang palapit ang pinunong aswang sa dalagitang takot na takot at hindi na halos makagalaw dahil sa matinding pagkagimbal. Pero nang dadakmain na siya ni Pinunong Alberto, ay biglang dumamba mula sa likuran si Cielo na buhay pa pala. Pumasan yon sa leeg habang nasa anyong aswang at nagpatuloy sila sa paglalaban. Yan! Umalis ka na rito! Bilisan mo! At talagang traidor kang hayop ka, ha? Dapat talaga sa'yo pinagpipira-piraso para hindi ka na mabuhay pa! Habang naglalaban ng dalawa, ay umiskapo na nga si Yanyan hanggang sa makita niya si Aling Rowena na iika-ikang hinahatak si Dino palabas sa lugar na yon. Tumulong siya hanggang sa makarating sila sa malaking pinto. Pagbukas nila nito ay bumungad naman sa kanila ang tatlong aswang na biglang naglaway matapos maamoy ang kanilang mga dugo. Mabuti na lang ay merong natirang pansaboy si Yanyan kaya kagad niya yung ginamit sa tatlong aswang. Sabay-sabay na umusok ang mga katawan noon hanggang sa tuluyang masunog. Aling Rowena, tara na po! Yan, mauna ka na at hatakin mo palayo rito si Dino. Magtago kayo sa ligtas na lugar at tumingin ng tulong sa mga kasama natin sa labas. Pero paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Kailangan mailayo si Dino sa lugar na ito. Hindi siya pwedeng makuha ni Alberto. Protektahan mo ang taong mahal ko. Kaya sa iyo ko na siya pinagkakatiwala. Mag-iingat po kayo. Wala nang inaksayang oras pa si Yanyan. Inakay niya papunta sa ligtas na lugar ang boyfriend na wala pa ring malay tao. Nang mawala na sa paningin ni Aling Rowena ang dalawa, ay bumalik siya sa loob at sumilip sa malaking pintuan. Doon ay nakita niya ang patuloy na paglalaban ng dalawang aswang. Kitang-kita na bugbog sarado na si Cielo sa laban dahil sadyang malakas si Alberto. Gayunpaman, ay sugutan na rin ang pinunong aswang sapagkat hindi rin basta-basta nagpapatalo ang kanyang kalaban. Hindi ako basta-basta magpapatalo na lang sa'yo! Kung mamamatay ako, isiguraduhin kong ikaw rin! Kinagat ni Cielo sa tenga ang pinunong aswang. Natapyas yun at idinura niya sa sahig. Pagkatapos ay muli siyang umatake subalit nasuntok na siya ng 2 beses sa muka. Pagkahandusay sa sahig, isaka siya nilundagan ni Alberto. Sa sobrang lakas ay nabuwalang sahig at dinig na dinig ang paglagatok ng buto niya sa likod na nabali. Dahil doon ay napasokan ng dugo si Cielo at nawalan na ng kakayahan pang tumayo. Gumisi naman ang pinuno ng aswang habang pinagmamasdan lang ang kaawa-awang binata na parang nililibak. Sinabi mo kanina, isasama mo ko sa kamatayan? Ha! Nagpapatawa ka ba, Cielo?
Nakalimutan mo na yata na ako ang dahilan kung bakit ka naging aswang. Niyanggaw lang kita at anumang oras. Pwede kitang tirisin na parang surot. Muling kinapakan ni Alberto ang kalaban sa likod, dahilan para mapahiyaw yon. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Unti-unti na rin bumabalik sa anyong tao ang binata, sinyalis na talunan na talaga ito. Nakakaawa ka, Cielo. Mabuti na lang din at nangyari to dahil lumabas din ang totoo mong kulay. Yun nga lang, kahit anong gawin mo, hindi mo ko mapapantayan. Galing ako sa lahi ng mga sinaunang angkan ng aswang, ang mga kalibonan, at darating ang panahon na magiging puro ang aking dugo at makakamit ko ang pagiging immortal. Pagkasabi niyang yon, ay sa kanya tinapakan ng ubod lakas ang likuran ng binatang aswang. Natulog yun ng tuluyan at halos mahati ang katawan niya sa dalawa, kaya dilat siyang nawala ng buhay. Mula naman sa pinagtataguan ay natutop na lang din ni Aling Rowena ang bibig dahil hindi niya kinaya ang kalunos-lunos na sinapit ni Cielo sa kamay ng malupit na aswang. Hindi pa tayo tapos, Rowena! Lumabas ka dyan at ibigay mo na sa akin ang anak ko! Dahil doon ay napilitang lumabas ang ginang mula sa pinagkukublihan. Wala na siyang ibang sandata kundi ang iniwang asin ni Yanyan kanina. Hindi na rin niya alam ang gagawin pero handa na siyang mamatay basta makalayo lang sa lugar na yun ng kanyang pamangkin. Magmamatigas ka rin ba katulad ng kapatid mo, ha? Hindi mo makukuha si Dino. Kahit sa kabilang buhay, hindi ko papayagan na mangyari ang gusto mo. Talagang gusto mo nang mapunta sa kabilang buhay? Sa bagay, wala ka naman ng pakinabang sa akin. Mahanap at mahanap ko rin naman ang anak ko, si Vladimir! Dino ang pangalan niya at tinataga ko sa bato na hindi mo siya makukuha. Bago pa man matapos ng ginang ang sinasabi, ay biglang sumalakay na ang pinunong aswang. Dahil sa sugat na natamo ay hindi na rin siya kaagad nakaalma nang tila ba bolang dinakot lang ang kanyang muka. Pagkalaon ay daan-daan siyang iniangat hanggang sa hindi na sumasayad ang paa niya sa lupa. Gusto mo bang durugin ko na kagad ang ulo mo? O pahirapan muna kita katulad ng ginawa ko sa kambal mong si Sandra? Walang iya ka, talagang halimaw ka. Wala kang kasing sama. Nagpupumiglas pa muna si Aling Rowena habang naghahanap ng tamang tiyempo. Nang unti-unti nang hinigpitan ni Alberto ang pagkakahawak sa ulo niya, ay sa kanya isinaboy sa mukha nito ang asin na merong basbas ng holy water. Napapikit ang pinunong aswang, saka nagsisigaw habang napapahawak sa mukha dahil sa tindi ng init na nararamdaman. Nang mabitiwan, ay dali-daling tumakbo si Aling Rowena kahit iika-ika. Eksakto naman na nasipan niya ang baril ni Dino na tumilapon kanina. Kinuha niya to at habang abala ang aswang sa pagkutkot sa nasusunog na mukha, ay nagpaputok na siya ng maraming beses. Tumama yun sa iba't ibang parte ng katawan ni Alberto, pero hindi naging sapat para mapatay siya. Nang maubos na ang bala ay tumakbo na nga si Aling Rowena palabas ng silid, subalit nahawakan na siya sa paa ng halimaw. Natumba siya at tumama ang mukha sa sahig, dahilan para umikot ang kanyang paningin at magpantig ang tenga. Dahil doon ay tila wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari kahit anong pilit niya. Nahilo kasi siya ng sobra. Ginagalit mo rin talaga ako no? Dapat ka na talagang mamatay at sumunod kay Sandra! Nang iahampas na si Aling Rowena sa pader, ay eksakto naman ang pagdating ng iba nilang kasamahan. Naroon na rin si Dino at gising na kasama ang ibang manunugis ng aswang. Nagtulong-tulong ang mga yon na nagpaulan ng iba't ibang uri ng sandata na panlaban sa aswang. Nabitiwan ni Pinunong Alberto ang ginang at inatake ang kanyang anak nang makita ito. Akin ka na at magiging purong kalibulan na ako! Mamatay ka ng hayop ka! Hindi! Hindi niyo ako mapapatay! Ako ang pinuno ng mga aswang at magiging hari sa oras na may pagkaloob sa akin ang purong dugo ng kalibunan! Kaya humanda ka sa akin, anak! Kukunin kita at iaalay sa kadiliman!
Mag-isa kang pumunta sa kadiliman. Itong kainin mo ang mga bala naming lahat. Yun na ang huling boses na narinig ni Aling Rowena bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung ano-ano pa nga ang sumunod na pangyayari. Makalipas ang 1 linggo, nagising na lang ang ginang na nasa ospital na. Magandang balita ang bumungad sa kanya dahil ayon kay Dino at Yanyan ay napatay na nga ng mga manunugi si Alberto. Nagpasalamat ang mga taga San Marino dahil sa wakas matatahimik na rin ang kanilang baryo. Sa kabila ng pagdiriwang na yon, ay medyo malungkot pa rin dahil namatay sa engkwentro si Mang Rodney, Ginoong Robert at ilang manunugis. Ganoon pa man, ay nagpapasalamat pa rin sila Aling Rowena sa Diyos dahil nagtagumpay pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. At dahil si Dino o Vladimir ang tagapagmana ng mga De La Fuente, sa kanya napunta ang mansyon pero hindi niya rin to tinirhan. Ibinenta nila yon at ang pera ay pinantulong niya sa mga taga-baryo na naapektuhan at naging biktima ng kasamaan ni Alberto. Makalipas ang ilang buwan, ay nagpasya si Aling Rowena na magtungo sa Maynila kasama sina Dino at Yanya. Doon ikinasal ang dalawa at namuhay sila ng payapa. Wakas!